Eto lang naman ang mga dahilan kung ba't maganda mag 360 ride dito sa isla ng Catanduanes. Mga overlooking na view na natatanaw sa gilid ng dagat. Syempre yung mga tourist attraction na pwede nyong daanan. At higit sa lahat, konkretong kalsada na hindi nakakapagod bakbakin. At kung nagbabala ka rin gawin to, pwede mo tong panoorin muna para magkaroon ka ng konting ideya. So tara, sa ngayon, samahan nyo muna kami. Let's go! So yun, good morning mga guys, no? Eto na yung araw para sa isasagawa nating Catanduanes 360 o ikutin ng isla. Pero bago ang lahat, syempre pinagkukonect muna namin yung aming intercom na IJAS. Para saan nga ba? Syempre para sa road awareness. Laking tulong kasi nito guys. Maagang nai-inform ang mga kasamahan kung sakaling may caution sa daan. At yun na nga, before 5 AM na kami nakapag-take off. At yan, kung makikita nyo, 6,685 yung current na odometer natin. At subukan nating alamin kung ilan yung tatakbuhin pag inikot ang isla. At madilim pa nga nang dumaan kami dito sa bayan ng Bato. Ang ruta namin ngayon sa bayan ng Baras muna. Medyo maliwanag na rin nang napadaan kami dito sa entry ng Radar Station sa Buena Vista, Bato. Sa pagkakataon na to ay dito na kami sa Baras. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin habang pinagmamasdan ang napakagandang sunrise na nagmumula sa bahaging silangan syempre. Hanggang sa narating na nga namin itong jump off point ng Binurong Point. At oo guys, eto ang unang spot na pupuntahan namin. Weekdays ngayon, kaya kung mapapansin nyo, hindi masyado ganun karami yung nakapark na sasakyan dito. Sa ngayon ay pamilya ang kasama natin para sa gagawing biyahe. Mula jump off ay kinailangan naming maglakad ng halos 25 minutes bago marating ang mismong Binurong Point. At yan, safe naman kaming nakarating dito. So yeah, flex ko na rin sa inyo itong drone shots ng mga kasamahan natin. So when you're leaving tomorrow, just give me something to hold on to from you. And I'm your genie in a bottle, and I know that you hold me close to you. Ooh, and I'll make all your wishes come true. Napakaganda rito guys, legit. Sabi ng iba, Malabatanes daw yung vibe. Pero syempre iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Kaya kayo nang bahalang humusga. 2 oras din yung tinagal namin dito. At ito nga, naglakad na kami pabalik sa jump off para magpatuloy na sa biyahe. At solid ng experience dito guys. Para sa mga magtatanong, 250 pesos ang bayad sa tour guide dito. 3:1 daw, na ang ibig sabihin, kung 3 kayo magkakasama, isang tour guide yung kailangan nyo. Sa entrance fee naman, 40 pesos each at may environmental fee na 30 pesos na good for 3 days at accessible sa lahat ng spots ng Baras. Bago magpatuloy sa biyahe ay nagpagas muna kami rito sa gas station ng Puraran. Di pa kami kumakain ng agahan kaya nagpasya kami na kumain muna dito sa barangay ng Puraran na sa baba ng lugar natatanaw ang Puraran Beach. Tara, kain guys. Sa layo ng kailangan namin biyahihin, kailangan may laman ng tiyan. Wala pa kasi sa 1/4 yung nagiging biyahe namin. At yan guys, pagtapos namin kumain, tuluyan na kaming umalis at pansamantala munang iniwan ang barangay ng Puraran. Di na rin kami bumaba sa beach gawa ng malayo-layo pa yung magiging ruta namin. Ganun pa man, pagdating namin dito sa barangay ng Bentikayan, nag-side trip pa kami dito sa Balakay Point na isa rin sa magandang puntahan dahil accessible ang motor o sasakyan papunta rito. Di na kailangan maglakad ng malayo. Mula rito ay natatanaw ang Puraran White Beach na talaga namang napaka-instagrammable kung pagmamasdan. Konting picture at sightseeing lang kami dito. Kalaunay nagpasya na rin kami na magpatuloy na ulit. Sa pagpapatuloy pa, nadaan na namin ang marker o arko ng Hinitligan. Overlooking na view yung natatanaw mula rito. Kaya minsan may humihinto para kumuha ng ilang litrato. Yun nga, ilang sandali lang nakita na namin ang welcome ng bayan ng Higmoto na sa bandang unahan, huminto kami saglit sa marker ng Dororian na kung titignan, kaaya-aya din sa mata pagmasdan. Dito ay nagpicture lang kami saglit at sa pagkakataon na to, narating na namin ang mismong bayan o sentro ng Higmoto. Dito na rin matatagpuan yung Nahulugan Falls kaya minabuti naming puntahan to. Malapit lang to sa sentro guys, ganun pa man, medyo mahirap yung ibang part ng kalsada rito. Hindi maayos at may lubak-lubak pa rin. Tinahak namin ang di magandang kondisyon ng kalsada at sa di inaasahang pagkakataon, yung dinadrive na motor nila natumba. Pero minor lang naman kaya all goods. Hanggang sa narating na namin ang mismong falls na masasabi ko napahirapan talaga bago mapuntahan. Ngayong dumarami na ang turista na pumupunta sa Catanduanes, sana mabigyan pansin ng tourism o LGU yung kalsada rito. Mahirap kasi talaga mapuntahan guys. Sa katunayan, minsan di na tumutuloy yung iba. So ayan, medyo masakit lang daw yung kamay nila pero tuloy pa rin ang adventure. Mataas at maganda yung falls dito. Kaya naman, marami talagang gumugusto na puntahan to. As usual, konting picture lang, goods na. At bounce na kami rito. Konti lang naman yung bahaging may rough road dito. Mahirap lang talaga para sa mga di sanay magmaneho. Located pala to guys sa barangay ng San Pedro. Madali lang ipagtanong kung sakali. Sa tansya ko ay wala pa kami sa 30% para sa kabuoang biyahe. Kaya naman, eto, binaybay na ulit namin ang daan. Kung di ako nagkakamali, nasa barangay na kami ng Siuron. Buti nga at kahit papano, nakisama ang panahon. Makulimlim, di umulan, hindi rin uminit. So all goods lang. Ilang sandali lang, narating na namin ang barangay ng Sikmil. At dito, may natanaw akong magandang spot. Kaya naman, nagpalipad tayo ng drone.
Eto pala yung Bantayaw Point, kung di ako nagkakamali, na kung titignan, di nalalayo sa binurong point yung itsura. At pag makita nyo ang tulay na to, eto na yung hudyat na papasok na kayo sa bayan ng Biga. Dito nga sa bandang unahan, nakita na namin ang boundary ng municipality ng Biga at Higmoto. Kalmado lang ang biyahe namin hanggang sa di namin napansin, dito na pala kami sa barangay ng Tinago. May nakita rin tayong tourist attraction dito, itong Cogon Hills. Share nyo nga yung experience nyo rito guys. Sa ngayon ay dadaanan muna namin to at sana soon magawa natin ng separate na video. Nang nakita namin itong bahaging coastal, eto na yung senyales na malapit na tayo sa bayan. Ilang sandali nga lamang, narating na natin to. Eto nga yung medyo nag-viral na munisipyo nila na maganda rin talaga pagmasdan. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine. Magkakasunod naming dinaanan ang bayan ng Biga, Panganiban, hanggang marating itong bayan ng Bagamanok. Dito na rin matatanaw itong Fertility Islet o kilala sa tawag namin na Buto ni Kuraku. Mahigit isang oras yung naging biyahe namin ng tuloy-tuloy. Kaya dito, nagpasya na rin kami na magpahinga saglit. Meron kaming kapamilya na nakatira malapit dito at dahil tanghali na rin, minabuti naming puntahan sila at dito na rin mag-lunch. Maraming salamat po. At yan ang okay na, nag-decide na kami na magpatuloy na ulit. Huminto rin kami saglit dito sa marker ng Baka kung saan mismo malapit yung Fertility Islet. Sa di inaasahang pagkakataon, nagpa-flat yung gulong natin at dahil walang nagbu-vulcanize at nagpapasak dito, tamang pahangin lang muna, alalay lang muna sa pagpatakbo. Ngayon ay binabaybay namin ang Bagamanok Pandan Road, karamihan zigzag road pero flawless yung kalsada o walang lubak. Sa ruta ay nadaanan namin ang barangay ng San Isidro at San Vicente. Anyway, wag nyo nang pansinin yung kapatid ko na walang helmet. May helmet yan, ayaw lang talaga suotin. At ilang sandali lang, narating na namin ang bayan ng Pandan. Accessible na lahat ng daan dito guys. Maayos na rin yung mga tulay na madadaanan, kaya dire-diretso lang yung biyahe. Sa ruta rin ito, may enjoy mo ang napakakalmadong kalsada, sabayan pa ng overlooking na view na natatanaw. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Huminto kami rito saglit sa Halfway Resort para sana mag-picture. Ngunit sa kasamaang palad guys, dine-in at check-in lang daw muna yung ina-accept nila. Kaya wala kaming choice, kailangan namin bumiyahe na. Tapos na kami sa oras, kaya di na kami dumaan dito sa Paraiso ni Honesto, na isa rin sana sa magandang puntahan. Sa pagpapatuloy pa ay di namin namalayan, dito na pala kami sa mismong proper ng Pandan. Dito ay naghanap muna kami ng pwedeng gumawa ng gulong. Medyo nagpa-flat kasi talaga guys, mahirap na, baka tuluyang dumapa. Kaya kinailangan namin na papasakan muna at palagyan na rin ng sealant para sa mas mahabang biyahe. Ano saan? Aray ko? So yan, dito na kami sa bayan ng Pandan, pero yan, medyo minalas-malas. Ito rin yung isa sa kailangan yung paghandaan pag mag-long ride kayo. Kailangan may extra talaga kayong pera para sa mga gantong pagkakataon, mas maigi ng sigurado. Ito rin yung dahilan ba't natagalan kami sa biyahe. Alalay lang ang patakbo. Nang okay na lahat ay tumuloy na kami at tinahak ulit ang daan papunta rito sa isa pang tourist attraction. Dito naman ang entry point sa signage ng Carangyan Beach. Mula naman dito ay kinailangan namin bumiyahe ng kulang-kulang 10 minuto bago marating itong jump off point ng spot. Alas 4 na rin ng hapon, kaya ito kinailangan na namin maglakad agad. Pero bago ang lahat, may binayaran muna kaming 10 pesos each para sa environmental fee. Hindi na rin required yung tour guide kung alam mo na yung lugar. For almost 15 minutes na paglalakad, narating na namin to, ang Cagnipa Rolling Hills. Dito na rin matatagpuan yung Tuwad-Tuwadan Green Lagoon guys. Kung mapapansin nyo, wala nang bubong yung mga kubo nila dahil sa nakaraang bagyo. Anyway, dito na rin pala kami nagmerienda. Comes to life, and I
pa ang kailangan namin biyahihin. Kaya ito, nag-decide na kami na umalis na at magpatuloy na sa biyahe. Sa ngayon, wala naman na kaming dadaan ng spot. Pero napakalayo pa rin talaga kasi almost 100 kilometers pa yung babaybayin namin mula rito sa Pandan papunta sa amin sa Bato. So yeah, wala kaming choice kahit pagod na. Kailangan namin magpatuloy sa biyahe. Iniwan lang din namin yung mga helmet sa motor at 100% safe naman yan dyan based on my experience. So yun, biyahe na tayo ulit. As per Google Maps, 2.5 oras pa yung magiging biyahe namin. Posible nagabihin kami. So okay lang naman, ang importante ligtas na makauwi. 360 ride to guys, paikot ng isla ang biyahe. Kaya yung nadaanan namin kanina, di na namin kailangan balikan. Hanggang sa nadaanan na nga namin ang bayan ng Karamuran. Pagdating dito sa bayan, dumaan kami saglit dito sa simbahan. Sa pagpapatuloy pa ay dito na kami inabot ng gabi sa barangay ng Tubli. Dahan-dahan lang yung biyahe namin guys kasi nga gabi na, kulang yung visibility, kailangan magdoble ingat. Napakadilim na rin ang dumaan kami rito sa Karamuran Arts. Sa mga oras din na to, papasok na kami sa bayan ng San Andres. Pagdating dito sa barangay ng Bislig, kinailangan namin magpahinga dahil sa sobrang haba na rin talaga ng binaybay namin. Ganto dapat guys, pag di kaya, libre magpahinga, mahirap nang lumala ang sitwasyon. Alas 8 na ng gabi nang narating namin ang mismong bayan ng San Andres. Sa pagkakataon na to, dito na kami sa Capitol sa Birac na nangangahulugan lang na malapit na kami sa destinasyon dito sa amin sa bayan ng Bato. Alas 9 na rin ng gabi nang narating namin to. Sa kabuuan ay ito yung naging biyahe namin mula sa amin sa bayan ng Bato. Pumunta kami sa Baras para dumaan sa Binurong Point. Pagtapos doon ay binaybay namin ulit ang kalsada hanggang marating ang bayan ng Higmoto, kung saan nag-side trip kami sa Nahulugan Falls. Mula naman sa Higmoto, binaybay namin ang bahaging coastal ng daan bago marating ang bayan ng Biga. Dito nga ay magkakasunod naming nadaanan ang bayan ng Panganiban at Bagamanok. Mula naman sa bayan ng Bagamanok, mahigit 1 oras yung binyahe namin bago marating ang bayan ng Pandan na kung saan dinaanan namin ang Cagnipa Rolling Hills. Mula naman dito, pababa na yung biyahe namin. Sa ruta ay nadaanan namin ang bayan ng Karamuran at San Andres. Hanggang sa tuluyan naming narating ang bayan ng Birac at finally, nakauwi na kami sa amin sa bayan ng Bato. Base sa odometer natin, tumakbo tayo ng halos 300 kilometers sa loob ng halos 16 hours na biyahe. Diba? Grabe. Pero kinaya namin yon. So yeah, hanggang dito na lang ang video na to. At kung umabot ka sa bahaging ito, baka naman pwede mo akong i-follow. Yun lang for today's video guys. At kung nagbabala kayong pumunta ng Catanduanes, pwede nyo akong kuning tour guide, mapasolo, couple o group tour. Syempre may kasama ng drone shot yan at may edited na video. Maliban dyan, meron din kaming Karamuan tour package. Meron din kaming car rentals dito sa Catanduanes. Huwag kayong mahihiyang mag-PM. Yun lang for today's video guys. Bye!